Nasa kote sa Quezon City ang babaeng sangkot umano sa rentangay. Ang kanyang modus, tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Nang maiabot na sa babaeng suspect ang pera, niyapos pa niya ang lalaking nagsumbong pala sa pulisya. Inabot na? Ayun na, inabot na. Ang hindi alam ng suspect. Go na, go na, go, go. Eh, wala kang gumagalaw. Go, go, go! Pakagan nyo! Nakapaligid na ang mga operatiba ng PNP HPG. Mga pulis kami ha. SPG kami, okay? Pagplayan namin to ha. Yung play na ano? Sir, hindi ba ako? Nirenta kayo yung sakyan. Sige na! Ay, no, hindi ka sa Kasi ito magpaliwanag! Kasi ito magpaliwanag. Okay po. Ha? Unasan nyo rin to. Inaresto siya pati ang dalawa niyang kasamang lalaki. Sumbong na complainant sa PNP HPG, nirentahan ng suspect ang sasakyan niya saka tinangay. Pero hindi pa tapos ang modus dahil ang suspect tumawag sa biktima at pinatutubos ang sasakyan sa halagang 100,000 pesos. Ito pong tao po na ito ay nasangkot na sa mga motor carnapping cases, lalo tigit nga po sa mga estafa cases. Open po ang inyong Bulacan PHPT para po makapagsampa po ng kaso sa ngayon. Wala pang pahayag ang mga inaresto na ngayon nasa kustodiya na ng PNP HPG. Sila din po ang halos na may biktima po within Metro Manila at dito nga po sa Bulacan areas. Isa din po sa kanyang mga modus ay ang pagpepeke po ng mga papel. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. Bumuo na ng Special Panel of Investigators ang Ombudsman na sisilip sa mga anomalya sa flood control project sa bansa. May 11 miyembro ang panel. Uupong chairperson si Assistant Ombudsman Cesar Asuncion. Co-chairperson naman si Maria Olivia Elena Rojas. Ang investigators kakalap ng ebidensya at magre-rekomenda ng karampatang aksyon laban sa mga mapapatunayang sangkot. Kabilang dyan ang paghahain ng kasong kriminal at administratibo. Parehong lokal at national projects ang sisilipin para matukoy kung may korupsyon. Mga kapuso, maki-update tayo sa magiging lagay ng panahon at kung ilang bagyo ang posibleng pumasok ngayong buwan ng Setyembre. Kasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Emil. Mga kapuso, 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Setyembre. Sa karaniwang nagiging pagkilos po ng mga bagyo kapag ganitong buwan, pwede po ito mag-recurve o di kaya naman po ay lumihis po ng direksyon paiwas po dito sa ating bansa. So hindi po yan magla-landfall. Pero posible rin pong mag-landfall o tumama po yan, maaring dito po sa may hilagang bahagi po ng Luzon. Pwede rin naman na mas mababa dito po yan sa Southern Luzon or mas mababa pa po ng konti, dito po yan sa may Eastern Visayas, pwede po yung mahagip. At ito po mga kapuso ay gabay lamang, maaari pong mas konti o mas marami pa rito yung maitala natin ngayong buwan at posible ring magkaroon pa ng pagbabago sa pagkilos nito. Sa ngayon, wala pa namang bagyo pero patuloy pong minomonitor yung low pressure area. Dito yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli po itong namataan sa layong 865 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ayon po sa pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo sa mga susunod na oras pero magpapaulan po yan sa bansa kasabay pa rin ng epekto nitong southwest monsoon o yung hanging habagat. Base nga sa datos ng Metro Weather ngayong gabi hanggang mamaya pong madaling araw, may tsansa pa rin ng mga pag-ulan dito po yan sa Mimaropa, ganun din dito sa may Calabarzon, ilang bahagi po ng Northern at ng Central Luzon, pati po sa ilang lungsod sa Metro Manila, Bicol Region, ganun din dito sa halos buong Visayas po yan, lalong-lalo na dito sa may Panay Island at Negros Provinces. Posible pong magtuloy-tuloy po yan bukas ng umaga. At pagsapit po ng hapon, mas malawakan na po yung mga pag-ulan. Nakikita po natin dito sa halos buong Luzon po yan. Meron po mga malalakas sa pag-ulan. Ganon din dito sa malaking bahagi po ng Visayas at ng Mindanao gaya po nito nga Zamboanga Peninsula, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at Soc-Sargen. May mga matitinding buhos pa rin po ng ulan kaya patuloy po maging alerto sa banta ng baha o landslide. Dito naman sa Metro Manila, may tsansa pa rin po ng mga kalat-kalat na ulan at sa ilang lungsod po yan ngayong gabi o kaya naman po ay mamayang madaling araw at posible pong may mga
break sa mga pag-ulan. Yan po ay dito sa Metro Manila. Nawawala po yung mga kulay bandang bago po magtanghali. Pero posible pong maulit yung mga pag-ulan pagsapit po ng hapon at gabi. At mga kapuso, doble ingat pa rin kapag may thunderstorms dahil maaaring matitindi po yung buhos ng ulan. Nitong Sabado nga, intense thunderstorm din po ang nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Ayon po sa Pag-asa, umabot sa 134.2 millimeters. Ang dami ng ulang ibinuhos mula po yan 1:00 hanggang 4:00 po ng hapon dito sa Quezon City. At mga kapuso, katumbas po yan ng isa o halos isang linggong pag-ulan dito po yan sa lungsod. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Iginiit ng Quezon City Hall na naiwasan sana ang matinding pagbaha sa lungsod nitong Sabado kung tugma ang mga flood control projects ng DPWH sa dati na nilang inilatag na Drainage Master Plan. Sayang anya ang 14 billion pesos na ginasto sa mga proyekto na sana ibinuhos na lang sa plano ng lungsod. Pinagsisikapan po namin hinga ng pahayag ang DPWH kaugnay nito. Nakatutok si Maki Pulido. Lumagasa ang tubig sa bahaging ito ng Mother Ignacia Avenue sa Quezon City nitong Sabado ng hapon. Lampas tao ang pinakamalalim na bahagi ng baha. Sa lalim, lumutang ang SUV ito na nakaparada noon sa gilid ng kalsada. Sobrang bilis po talaga nung akyat po ng tubig. Kasi parang mga 20 minutes po lang po agad, lagpas tao na po yung Sobrang bilis po talaga. May mga lugar din sa Quezon City na binaha nitong Sabado kahit hindi tinuturing na flood-prone ayon sa Engineering Department ng City Hall. Tulad sa bahaging ito ng Barangay Quirino 3A, ang pinaka-ikinalulungkot ni Teacher Delilah na baha ang mga librong ginagamit niya sa pag-tutor ng mga bata kaya maaaring hindi na muling magamit. Iba pa rin talaga yung meron talaga silang binubuklat, binabasa. Paano kaya super lungkot po talaga kami na ganyan nangyari. Ang binuhos na ulan sa Quezon City sa loob ng 1 oras, katumbas ng 1 linggong ulan ayon sa Pag-asa. 100 millimeters per hour yan, higit sa 90 millimeters per hour na ibinagsak ng bagyong Ondoy noong 2009. Pero ang kaya lang ng drainage system ng syudad ay 50 millimeters per hour na buhos ng ulan. The condition po of the drainage system is, it's not sufficient. Saturday's heavy rainfall, nakapag-record po tayo ng around 100,000 cubic meters of flood. Dahil hindi kinaya ng drainage system, umapaw ang tubig sa kalsada na ipon ito sa mabababang lugar tulad ng bahaging ito ng Mother Ignacia. Higit 14 billion pesos na ang nagastos ng DPWH para sa mga flood control projects sa Quezon City mula noong 2022. Pero hindi yan tugma sa Drainage Master Plan ng syudad na kailangan ng 27 billion peso budget. Paniwala ng City Hall, kung tugma lang sana yan, ay hindi sana ganun katindi ang baha nitong Sabado dahil sa master plan nila may plano para sa bawat flood-prone area batay sa geohazard map. Sa Mother Ignacia Avenue, halimbawa, na batay sa master plan, kailangang tayuan ng retention pond. Had all of those funds been utilized towards implementing our drainage master plan, tingin ko, considerably lessened ang flooding natin. Ang problema, ayon kay Mayor Joy, ang ibang na-inspeksyon nilang proyekto hindi na nga tugma, nagpapalala pa ng pagbaha. Ang creek na ito halimbawa, natambakan na nga ng construction debris, sinimento pa ang ilalim. Di ba isa sa mga solutions nga para maiwasan yung flooding is dredging. Bakit nila sinisemento? Bumababaw ngayon yung creek. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sinubukan tumakas pero nalambat pa rin ng mga otoridad ang 3 Chinese na dumaan sa tinaguriang backdoor exit sa Tawi-Tawi. 2 sa kanila, mag-asawang konektado umano sa Pogo. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Na-intercept ng mga otoridad ang 3 Chinese na patakasasanan ng Pilipinas sa pamamagitan ng backdoor o yung mga lugar na hindi karaniwang dinadaanan palabas ng bansa tulad ng mga airport. Unang naaresto sa Mapon Port sa Bonggao, Tawi-Tawi ang mag-asawang Chinese na napag-alamang galing ng Cambodia at konektado sa Pogo. Isinumbong sila ng Tawi-Tawi Police. Patawid papuntang Malaysia
nahuli sila sa maliit na isla ng Mapun. Itong Mapun na ito ay parte pa ng Tawi-Tawi, kung saan ito nga ay isa sa mga ginagamit na tawiran nitong mga pugante or may mga kaso sa atin na Chinese or even Filipinos na nagtatakang tumakas palabas ng bansa. Sunod na naaresto ang isang nagpakilalang negosyanteng Chino na namimili umano ng isda pero napag-alamang paso na ang visa at travel documents. Yung mga pinupuntahan yung mga areas, sa mga critical areas din na dinadaanan ng droga. So hindi natin masabi kung bakit niya nandun sa ito pong backdoor po natin sa Tawi-Tawi ay kung saan nakakalusot po yung mga ini-smuggle ng mga tao or mga fugitives na paalis ay hindi malayo na maikubli din nila yung mga kontrabando or mga droga dun sa area na yan. Di na nagbigay ng pahayag na dumating kanina sa NAIA Terminal 2 ang mga dayuhan. Patuloy silang iniimbestigahan ng BI para matukoy ang mga tumulong sa kanila para sa tangkang pagdaan sa backdoor ng bansa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinabulaanan ni DILG Secretary John Vic Remulla na may kinalaman ang pagsibak kay dating PNP Chief Nicolas Torre III sa hindi nito pagpayag na bumili ng mga baril para sa Philippine National Police. Maging siya raw ay hindi pumirma sa unsolicited na proposal para sa pagbili ng mga rifle. Taliwas daw sa pinalalabas sa social media. Nakatutok si June Veneracion. I am willing to take a lie detector test na to prove my point na hindi talaga ako pupayag. Ang sinasabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi niya pinayagan ay ang unsolicited proposal para sa pagbili ng 8 bilyong pisong halaga ng rifle para sa PNP. Salungat ito sa kumakalat na usapan sa social media na ipinilit umano ito ni Remulla kay dating PNP Chief Nicolas Torre III at ang pagtanggi ng huli ang umano'y mitya ng pagkasibak sa kanya. Git ni Remulla, peke ang mga dokumentong kumakalat na nagpapakitang pinirmahan niya at hindi pinirmahan ni Torre ang request for endorsement and budget para sa pagbili ng 80,000 rifle para sa mga pulis. Sa totoo lang, nung nangyari to, kami ni Chief Torre naman, as I told you, we had a great relationship. Ngayon, pinag-aaway kami, ang tingin ko. Sabi ni Remulla, totoong nakatanggap siya ng unsolicited proposal para sa pagbili ng 8 bilyong pisong halaga ng baril na popondohan sa pamamagitan ng congressional insertion. Ipinasa niya ito kay Torre para pag-aralan at sumang-ayon umano siya sa rekomendasyon nito. Sabi niya, Sir, these are exact words. Sir, we do not need the rifles. We are 95% compliant with the requirements of the PNP. I concurred with him. Matipid sa pagbibigay ng detalye si Remulla kung sino ang nasa likod ng congressional insertion para sana sa 8 bilyong pisong halaga ng armas. It came from that office, from the Congress. I won't name na kung sinong nagsasabi sa akin. But if there is a further inquiry, I can present all the papers. Simulat sa pool, hindi umano tumatanggap si Remulla ng budget para sa kanyang opisina at mga ahensya sa ilalim nito kung isisingit ng Kongreso. Basta insertion red flag para sa akin. Katunayan, tinanggihan din umano niya ang isiningit na 1 billion peso budget para sa mga amphibious vehicle ng DILG at ang isinisingit na 500 million pesos na intelligence fund. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sabi ni Remulla, may kaugnayan ang dealer nito sa mga kumpanya ni Congressman Zaldico na dating chairman ng House Committee on Appropriations. Meron doon nakalagay 1 billion para sa light amphibious vehicles galing, kung di ako nagkakamali, Czechoslovakia. Tapos ang dealer nun ay related sa mga kumpanya ni Zaldico. Tinanggihan ko yon. Naglagay sila ng 500 million intelligence fund para sa office ko. Tinanggihan ko yon. Sinoli ko yon. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni ko. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Certified T, DH o talagang dama ang horror sa debut film ni Sparkle Star Anthony Constantino kung saan makakasama niya ang kanyang nililigawang si Shuvi Etrata. Bago yan, nagbakasyon at binisita pa ni Anthony ang pamilya ni Shuvi sa South Cotabato. Makichika kay Athena Imperial.
More than 5 million views na ang social media entry na ito ni TDH Anthony Constantino. Ang kanyang picturesque background, isa sa 7 waterfalls ng dinarayong Lake Cebu sa South Cotabato. Sabi ni Anthony, sa 4-day stay niya sa probinsya, nagustuhan niya ang laid-back and slow-paced life na kaiba sa buhay sa Manila at Los Angeles sa US kung saan siya lumaki. More than the tour, unforgettable rin ang kanyang pagbisita roon dahil personal niyang nakilala ang pamilya ni Shuvi Etrata. I've learned that Shuvi's family and Shuvi is rich in life. They're really so tight and I really admire that about their family. They've shown me their work. They work in the hospital, so they've been showing me really just their whole upbringing. Memorable din daw na nakalaro niya sa basketball games ang tatay ni Shuvi. Her dad, Michael, is a really good basketball player. Yes, played with her dad and against her dad. So I would say playing basketball was my most favorite activity there because I was able to connect with her whole family there. Busy si Anthony ngayon sa endorsement projects. Soon, magiging abala si Anthony sa shooting para sa isang horror film under GMA Pictures na Huwag Kang Titingin. I'm super excited for my first project. It's going to be my debut for film. Hope you guys love the work. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.